Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo tayo ng Kwaresma. Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Sama-samang makibahagi tayo na linisin ang bahay ng Ama, lalo na ang ating mga puso. Liturhiya, ang paglilinis sa templo, sa sanaysay sa taon ba ay ang pagbabalik ni Jesus sa kabanalan ng lugar ng Kaban ng Tipan. Maganda rin na maglinis tayo ng simbahan at mga bisita na lugar na ating sambahan bilang paghahanda sa Pasko ng pagkabuhay. Itinuturo ng simbahan na pinapatnubayan ni Jesus palabas ng templo ng Jerusalem ang maliliit na mamalit ng salapi at ang mga nagbibili at namimili. Ginagawa niya ito sapagkat isinugo siya ng Ama para linisin ang templo. Hindi lamang ang templo na yan sa bato, kundi higit sa lahat ang templo ng ating puso. Hindi niya ninanasa na ang ating mga puso ay maging lugar ng kaguluhan. Dapat na malinis ang ating mga puso, maisaayos at malinang. Sa misa pong ito'y kasama nating nagpapasalamat at ang kanilang mga pamilya, sina Feking Gloria Bautista, Noel at Azon Bensoceso, Monsignor B. Aguinaldo Foundation, Lilibet Dayaw, R.D. Dayaw, Romeo at Len Alcance, ex-Mayor Amboy at Mayor Baby Manlapas, Konsehal J.R. Manlapas, Dr. Laili at Dr. Lovely Manlapas Lerit, James Edward Manlapas, John Paul Manlapas, Jaywin Angelo Manlapas, Wilhelmina at Angel Alfonso, Marites Saginsin, Sofia at Ray Francisco, Ramon at Opi Taison, Rosie Panganiban, Gloria Reyes, Virgilio Saragosa, Kenneth Lloyd Saragosa, ang samahan ng Punduhang Bayan ng Hagunoy, Temi at Baby Bivar, Dory at Danny Buensoceso, Amboy Rosel Cruz, Leonardo Zenaida Crisostomo, Roy Monica Atienza, Pia Payongayong, Catholic Women's League, Matilde Vicente, Joy at Arnel Vicente, Racy Ann Perez, Rene at Rita Maturingan, Renato at Teresa Berhel, Jess Vicky Carlos, Fernando at Rosana Gadi, Joan Agapay, Victor at Cecil Magbitang, Jerry at Maria Cristina Rodriguez, Edward at Lucy Pascual. Para po sa nagdiriwang ng kaarawan na sina Neville Salamat at Jonathan Gadi. Para po sa kagalingan ng mga nag-undergo ng chemotherapy at dialysis at ni Kyrie Elizon Aplacador. Para po sa natatanging kahilingan ni na Maria Alexis Bensoceso, Saily Rafael Binluan, Estrelita Pastrana, Jacinto Daipanco Jr., Christine Bugayong, Kenneth Torres, Janelle Cruz, Jerry at Maria Cristina Rodriguez. Isama po natin sa ating panalangin para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Isabelo, Rosalinda, Remedios, Jesus, Chelsea, Rowena, Teopilo Sr., Dolores, Lucy Marie, Crispin, Rodrigo, Lolita, Rowena, Maria Consolacion, Maria, Paul, Dominador, Saturnino, Eulalia, Pacifico, Rosauro Sr., Crispin, Rizalde, Eusebio, Teofilo, Romeo, Sonny, Alvin, Adrian Henry, Federico, Noel, Alice, Pedrito, Benjamin Sr., Rosalina, Ernesto, Alice, Melchor, Manuel, Marilu, Carolina, Basilio Sr., Faustino Sr., Eusebio, Anastasia at Saturnino at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio
lalong-lalo na yoong walang nakakaalaala. Magsitayo po ang lahat at darasalin natin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo ang Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at iyayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya Sa nawa. ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpalakpak po matapos ang bendisyon ay hindi muna po natin isasagawa. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat at makiisa sa koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, makibahagi tayo sa mapagmalasakit na diwa ni Jesus. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa,
matapos ipahayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, inilahad niya ang kanyang mga utos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-diyusang iyan, sapagkat ako, ang Panginoon, ay mapanigbuhuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ng pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos, ang dulat ay tao na bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wasto at utos. Liligaya ang sinumang kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito ay dalisay at malinis. Panginooy, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Sa ikalawang pagbasa,
ipinaliliwanag ni Apostol San Pablo na ang hinahanap nating kapangyarihan ng Diyos ay matatagpuan natin sa inaakala nating kahinaan ng Diyos na lalong higit pa rin sa lahat ng ating kalakasan bilang tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit sa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay nasa 3 linggo tayo sa panahon ng Kwaresma. At sa ating ebanghelyo ay natunghayan natin ang paglilinis na ginawa ng Panginoon sa templo ng Jerusalem. Ngayon,
Alam ni Jesus na nang dahil sa ginawa niya ay mapapahamak ang kanyang buhay. Sa katunayan, nang dahil sa ginawa niyang paglilinis sa templo ng Jerusalem, mas lalong nag-alab ang galit ng mga Pariseo at mas lalo nilang ninais na ipapatay si Jesus. Alam ni Jesus yun. Pero ang tanong, bakit ginawa pa rin niya? Talaga bang nakikipag-away siya sa mga Pariseo? Talaga bang ginugusto niya na mapahamak ang kanyang buhay? Yan ang magandang alamin natin sa ating pagninilay. Bakit kailangan gawin ni Jesus ang ginawa niya sa templo? Ganito yan. Kung gusto mong mapahamak ang buhay mo, isa lang ang gagawin mo. Kantiin mo ang templo. Bakit? Dahil ang templo ang itinuturing na pinakamahalagang lugar para sa mga Hudyo. Dalawang bagay. Una, ang templo ang sentro ng kanilang relihiyon. Dito nila ginagawa ang lahat ng pagsamba at pag-aalay kay Yahweh. Dito rin nangyayari ang lahat ng transaksyon at ng komersyo. Kaya nga maraming nagtitinda sa paligid ng templo. So dito umiikot yung buhay ng mga Hudyo. Pangalawa, ang templo ay hindi lang isang dambana kay Yahweh. Hindi lang ito isang lugar ng pagsamba, kundi para sa mga Hudyo, ang templo mismo ang tahanan ng Diyos. Naninirahan sa loob ng templo ang presensya ng Diyos. Yun ang tinatawag nating Shekinah o Shekinah. Naroon mismo ang Diyos. Kaya nga, kung meron mang talagang napakahalagang lugar para sa kanila, yun ay walang iba kundi ang templo. Ngayon, may problema. Ano yon? Kung babalikan natin ang lumang tipan, minsan nang nagbigay ng propesiya si Propeta Ezekiel. At anong propesiya niya? Nanilisan na ng Diyos ang kanyang templo. Lumayas na ang Diyos sa sarili niyang bahay. Bakit? Dahil noong panahong yon, ang mga Hudyo ay nagsisimula ng sumamba sa iba't ibang Diyos. At nagsimula na sila na gumawa ng napakarami at paulit-ulit na kasalanan. Kaya nga we could say, nagtampo ang Diyos. Umalis na siya sa kanyang bahay. Pero sa kabila nun, muling nagpropesiya si Propeta Ezekiel. Sabi niya, balang araw, babalik ang Diyos sa kanyang bahay at lilinisin niya ang templo. Ngayon, I want you to see that prophecy. Pumunta naman tayo ngayon sa ginawa ni Jesus sa templo. Noong nilinis niya ang templo, hindi pala ito yung simpleng nagalit lang si Jesus. Hindi pala ito yung simpleng nagwala lang si Jesus. Kundi yung ginawa niyang paglilinis sa templo ay ang pagtupad sa propesiya ni Ezekiel. At ito yung magsasabi sa mga Hudyo na natupad na ngayon yung sinabi ni Ezekiel. Bumalik na ulit ang Diyos sa bahay niya. At ngayon ay nililinis na niya ang kanyang bahay. Kaya nga ang pagbabalik ni Jesus sa templo ay ang pagbabalik ng presensya ng Diyos sa kanyang templo. So, maliwanag na yon.
Si Jesus na ngayon ay bumalik sa templo. Naroon na ulit ang Diyos. Kaso may problema na naman. Ano yon? Pagkaraan ng ilang panahon, yung templo ay wawasakin ng mga Romano. As a matter of fact, noong 70 AD, ay tuluyang giniba ang templo. At magpahanggang ngayon, hindi na muling naitayo ang templo ng Jerusalem. Kaya nga yung mga Hudyo, doon na lang sila pumupunta sa Wailing Wall sa Jerusalem, yung pader ng templo. Kasi hindi na maitatayo pa ang templo ng Jerusalem. So ano problema doon? Wala na yung templo. So nasaan na ngayon ang Diyos? Nasaan na ang bahay ng Diyos? So pinalayas na ulit ang Diyos? Diyan na ngayon papasok yung sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Gibain nyo ang templong ito at sa 3 araw ay itatayo ko. Ano yung tinutukoy niya dito? Ano yung gigibain na templo? Yun ba yung physical na building na templo? Hindi. Yung mismong katawan niya ang gigibain nung siya ay papatayin ng mga Hudyo. At pagkatapos ng 3 araw, muling maitatayo dahil sa kanyang muling pagkabuhay. So, ibig sabihin, noong panahong yon, ipitinuturo na pala ni Jesus sa mga tao na oo, bumalik na si Yahweh sa kanyang templo, pero hindi na sa templong pisikal, kundi yung pagbabalik niya ay sa pamamagitan na ni Jesus. So si Jesus na ang nagiging templo ng Diyos. Sa Kanya na nananahan ang Diyos. Kaya nga nung panahong yon, sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo, kung gusto niyong sumamba kay Yahweh, pumunta kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Ako ang templo ni Yahweh. Malinaw yon. Ang problema, puro problema na lang, no? Ano na naman yung conflict? Umakyat na si Jesus. Nasa langit na si Jesus. So nasa na ang templo ng Diyos? Nawala na naman ang tirahan ng Diyos. Dito ngayon yung sinasabi ni Jesus na kapag ang isa o dalawa sa inyo ay magkasama, naroon akong kasama nila. So ibig sabihin, ang templo na ngayon ay walang iba kundi ang simbahan. Sa tuwing nagsasama-sama tayo, diyan na maninirahan ang Diyos. Kaya nga kung titingnan ninyo, maging sa simbahan natin, ito yung nagiging dispenser ng grasya ng Diyos. Sa mga sakramento, sa mga liturhiya, sa mga ginagawa natin, pag nagsasama-sama tayo, tayo ang nagiging templo ng Diyos. Ngayon, doon lang ba naninirahan ng Diyos? Sa kanyang simbahan? Hindi. Meron pa. Kung matatandaan ninyo, sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ang mga katawan natin ang templo ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, bukod pala sa simbahan, na sa bawat isa sa atin, naninirahan ang Diyos. Ang tanong na lang, katulad ng ginawa ni Jesus sa templo ng Jerusalem, minsan, kailangang linisin ang simbahan. At kailangang linisin ang ating mga katawan.
Kaya nga, kung matatandaan ninyo, isa sa mga theologian ng simbahan ang nagsabi, Ecclesia semper reformanda. Ang simbahan ay patuloy na nag-e-evolve. Maraming pagkakataon na nililinis ng Diyos ang simbahan. Maraming kontrobersya, maraming problema, maraming issue sa simbahan. Well, this is still a human institution. Pero ang ginagawa ng Diyos, nililinis niya at nililinis niya ang simbahan. Pero ang tanong, sa katawan naman natin, paano natin nililinis ang katawan natin? Kung yan talaga ang templo ng Espiritu Santo, ikaw, ginagalang mo ba mismo yung katawan mo? Kung naninirahan ng Diyos sa katawan mo, sa tingin mo, karapat-dapat yan para tirhan ng Diyos. Baka kasi minsan, punong-puno na pala ng dumi at basura yung mga katawan natin. Yung, alam mo yon, yung halos binababoy na natin yung katawan natin. Yung inaabuso na natin yung katawan natin. Yung nag-iipon tayo ng mga basura sa katawan natin. Yung mga galit na hindi natin ma-let go. Yung mga hinanaing na nagpapahirap sa atin. Yan yung mga dumi na kailangan na nating tanggalin. Na minsan kailangan na nating maglinis. Hindi nga lang simpleng linis baka general house cleaning na But the point is, sana makita mong yung katawan mo ay tirahan ng Diyos. Alam nyo, in our setup now, isa yan sa mga ultimate controversy in our modern world. Yung lagi nating sinasabi na, my body, my choice. Ano yung repercussion ng ansyom na yon? Katawan ko to, wala kayong pakialam dito. Ano man ang gawin ko dito, ako bahala dito. My body, my choice. Sa akin to. Sino nagsabi sa'yo? Kung sa'yo yan, bakit kapag nagkasakit ka na wala kang magawa? Kung pagmamay-ari mo yung katawan na yan, bakit hindi mo kayang kontrolin ang kamatayan mo? So sa'yo pala yan Bakit wala kang magawa kapag nagkasakit ka na o mamatay ka na? So ibig sabihin sa'yo talaga yan? No. Pinahiram lang sa'yo yan. At babawiin din sa'yo yan. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ngayon, don't ever think na dahil binigay sa'yo yung katawan na yan, pwede mo nang gawin ang lahat ng kaya mong gawin. Dahil ipinagkatiwala lang sa'yo yan. Gumawa ang paraan ng Diyos para manirahan siya sa'yo. Pero ikaw, binababoy mo yung tahanan niya. Kaya nga, ito yung paalala sa atin. You are the temple of God. Igalang mo naman yan. Okay. I will give you the benefit of the doubt. Okay, Lord. Okay, Father. Sige. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Pero paano ko gagawin yung paglilinis na yon? Kaya meron tayong Kwaresma. This is the time to renew ourselves. This is the time para linisin natin ang ating mga sarili. Ano yung pinakamagandang paraan ng paglilinis? Confession. Sa pamamagitan ng kumpisal, mismong ang Diyos ang lilinis sa buo mong katawan.
I remember, may kwento kay Saint Margaret Alacoque. Siya yung pinagpakitaan ng Sacred Heart of Jesus. So sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa parish priest mo, sabihin mo nagpakita ako. Then nagpunta naman si Saint Margaret sa pare, sabi, nagpakita sa akin si Jesus. Siyempre, hindi naman maniniwala agad yung pare. Sabi, baka naluluka na yung babaeng to. So sige, tingnan natin kung totoo yung sinasabi mo. Pag nagpakita ulit sa'yo si Jesus, tanungin mo siya, ano yung huli kong ikinumpisal? Magandang test yun, di ba? Walang makakaalam nun kundi ang Diyos lang. Sige, bumalik ka dito, sabihin mo sa akin, ano yung huli kong kumpisal sa nung confession? Nagpakita na ang Panginoon. Lord, ayaw maniwala eh. Sabihin ko daw sa kanya kung ano yung huling kinumpisal niya. Sabi ng Panginoon kay Saint Margaret, bumalik ka, sabihin mo sa parish priest mo, nakalimutan ko na. Wala akong maalala. Nung bumalik si Saint Margaret doon sa pare, wala na daw pong maalala ang Panginoon. Noon naniwala ang pari sa kanya. Dahil sa confession, kahit ang Diyos, makakalimutan ang kasalanan mo. And that is the best way to cleanse our temple. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon upang makibahagi ang lahat sa pagmabalasakit sa Kanyang templo. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mapanatili ang kabanalan ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang labanan ng mga nasa pamahalaan ang katiwalian sa lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang batas ng Diyos ang mamayani sa pagpapanukala ng mga batas ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang sa pagbabahaginan, maging karapat-dapat tayong templo ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga mahal nating yumao ay makahati sa pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Idulog natin ngayon sa Diyos ng awa ang iba pa nating kahilingan. Panginoong banal, gawin mo kaming karapat-dapat na templo ng iyong pag-ibig sa pagbabahagi na namin sa kabanalan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihakain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayong itaas ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian
bigyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagkain sa landas, patungo sa kapwa.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tuwing panahon po ng Kwaresma ay iniiwasan po natin ang pagpalakpak pagkatapos po ng banal na misa o sa anumang paraan sa loob ng banal na misa. Kaya hinihikayat po na sana pagkatapos po ng banal na misa, just for the mood of Lenten season, hindi po muna tayo papalakpak. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.